Sahod mo, pumasok kahapon. Ngayon, may text ka na. Emergency, kailangan namin ng pera. Isang tawag, isang ospital, isang bayari na mas malaki kaysa ipon mo. Biglang tahimik ang mundo. Parang huminto ang oras. Pero ang bills, tuloy ang galaw. Ganito, bumabagsak ang maraming pamilyang Pinoy. Hindi dahil tamad, hindi dahil bobo, kundi dahil mali ang habits na itinuro sa kanila tungkol sa pera. Ikaw, nandito ka pa? Ibig sabihin may oras ka pang umatras sa bangin. Ang tanong, babaguhin mo ba ang galaw mo o hahayaan mong itulak ka ng sistema pababa? Para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Ang totoong kaaway, hindi lang mababang sahod, hindi lang mahal na bilihin, hindi lang gobyerno, kumpanya o ang boss mo. Ang tunay na kalaban ay kung paano ka mag-isip tungkol sa pera. Inflation ay parang mabagal na apoy. Hindi mo napapansin ngayon pero unti-unti nitong sinusunog ang laman ng pitaka mo. Utang ay anino. Habang tumatakbo ka palayo, mas humahaba ito. At kapag tumigil ka, doon kanya nilalamon. At oras ang pinakawalang awa. Kapag sinayang mo, hindi na bumabalik. Pero kapag ginamit mo ng tama, nagiging sandata. May 4 na habits na naghihiwalay sa mga pamilyang laging kapos. At sa mga pamilyang kahit may krisis, nakatayo pa rin. Hindi ito komportable, hindi ito uso, pero gumagana. Habit number 1, huwag magtrabaho lang sa pera. Pagtrabahuin mo ang pera. Ikaw ay sinanay sa ganito, mag-aral, magtrabaho, sumahod, ulitin. Paulit-ulit, walang tanong, walang exit. Parang hamster sa gulong, tumatakbo araw-araw, pawis, pagod, puyat. Pero kahit kuminto ka, kahit sandali, wala ring galaw ang buhay mo. Iyan ang problema. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera, hindi baliktad. Kapag nagkasakit ka, kapag nawalan ka ng trabaho, kapag may biglaang krisis, humihinto ang pera kasabay mo. Yan ang kahinaan na hindi sinasabi sa iyo. Ang unang habit ng mga pamilyang matibay sa krisis ay simple pero bihira. May pera silang pumapasok kahit hindi sila gumagalaw. Hindi sila umaasa sa lakas ng katawan lang. Hindi lang oras ang puhunan nila. May sistemang kumikilos kahit tulog sila. Hindi ito magic. Hindi rin ito shortcut. Simple lang ang lohika. Kapag ang oras mo lang ang pinanggagalingan ng kita, limitado ka. Isang katawan, isang araw, isang sahod. Pero kapag may asset ka, kahit maliit, may tsansang kumita ito kahit wala ka sa eksena. Ang asset ay hindi kotse na hulugan na mas mabilis bumaba ang halaga kaysa sa sweldo mo. Hindi rin bahay na ikaw lang ang nakatira at buwan-buwan ay gastos lang ang dala. Ang asset ay anumang naglalagay ng pera sa bulsa mo, hindi humihila palabas. Masakit itong marinig pero kailangan. Kung lahat ng pera mo ay nauubos sa luho, bayarin, at deserve ko na naman. Wala kang depensa kapag dumating ang totoong problema. Wala kang shield, wala kang bala, ikaw ang unang tatamaan. Hindi mo kailangan magsimula ng malaki. Hindi mo kailangan ng milyon. Kahit maliit, konting negosyo na hindi umaasa sa oras mo lang. Simpleng investment na paulit-ulit ang galaw. Kahit side income na may sistema, hindi lang racket. Ang mahalaga ay hindi ang bilis, hindi ang laki agad. Ang mahalaga ay ang direksyon. Dahil ang pera na gumagalaw para sa iyo ay mas tahimik, mas mabagal minsan, pero mas matibay kapag dumating ang bagyo. Habit number 2, unawain ang pera. Huwag lang magtiwala sa payo ng iba. Maraming pamilyang Pinoy ang sumusunod lang. Walang tanong, walang aral. Sabi ng kaibigan, sabi ng kamag-anak, sabi sa Facebook, sabi ng influencer na hindi mo naman kilala. Dito nagsisimula ang problema. Dahil kapag bulag ang tiwala, madaling maloko, madaling ma-scam, madaling pumasok sa utang na akala mo solusyon.
pero kulungan pala. Ang pera ay parang kutsilyo. Sa kusina, pwedeng panghanda ng pagkain. Sa maling kamay, pwedeng pumatay. Kapag hindi mo alam gamitin, ikaw ang masasaktan. Hindi mo kailangan maging eksperto sa finance. Hindi mo kailangan kabisaduhin ang mga termino. Pero kailangan mong maintindihan ang basic. Tanungin mo ang sarili mo, bakit ka nalulubog sa utang kahit may trabaho ka? Hindi dahil kulang ka sa sipag, kundi dahil sa interest. Sa umpisa, maliit lang, parang walang epekto. 1% dito, kaunting dagdag doon. Pero ang interest ay parang cancer, tahimik, unti-unting lumalaki, at kapag napansin mo na, huli na. Ganito rin ang nangyayari sa ipon. Bakit ang pera sa bangko parang hindi gumagalaw? Bakit kahit nag-iipon ka, pakiramdam mo mas mahirap ang buhay taon-taon? Dahil ang inflation ay mas mabilis kaysa sa interes. Habang nakaupo lang ang pera mo, kinakain ito ng pagtaas ng presyo. Kung hindi mo naintindihan ang mga simpleng galaw na ito, ikaw ang kinakain ng sistema araw-araw. Ang mga pamilyang matibay sa pera, hindi umaasa sa bahala na. Hindi umaasa sa tsamba. Hindi sumusunod dahil lang ang lahat ay sumusunod. Nagbabasa sila, nagtatanong sila, nag-iisip sila bago kumilos. Alam nila na hindi lahat ng oportunidad ay para sa kanila. At mas mahalaga, alam nila na hindi lahat ng takot ay totoo. Dahil kapag naintindihan mo ang pera, hindi ka basta-basta tinatakot at hindi ka basta-basta binibili ng pangako. Habit number 3, disiplina sa gastos. Hindi lahat ng kaya mong bilhin, dapat bilhin. Ito ang pinakaayaw marinig ng marami dahil tinatamaan ito ang ego. At ang ego ayaw mapagsabihan. Hindi ka mahirap dahil kulang ka lang sa sweldo. Hindi rin dahil malas ka. Madalas mahirap ka dahil wala kang kontrol sa gastos. Masakit pakinggan pero totoo. Ang luho ang pinakamalupit na mandaragit. Hindi siya nananakmal, hindi siya biglang sumusugod. Inaanyayahan ka niya. Reward mo yan. Pinaghirapan mo yan. 1 beses lang naman. 1 beses, tapos ulit, hanggang sa hindi mo na namamalayan, ang sweldo mo ay dumadaan lang sa kamay mo, hindi na tumitigil. Ang disiplinadong pamilya, hindi bumibili para magmukhang mayaman. Hindi sila naghahabol ng papuri. Hindi sila nakikipagkompetensya sa kapitbahay o kamag-anak. Bumibili sila para manatiling ligtas. May malinaw silang hangganan. Alam nila kung saan nagtatapos ang kaya at nagsisimula ang delikado. At higit sa lahat, may kakayahan silang magsabi ng hindi. Kahit sa sarili nila. Hindi ito dramatic. Hindi ito exciting. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi sila madaling kumuho. Masakit sa umpisa. Nakakainggit kapag may bagong gamit ng iba. Nakakainis kapag ikaw ang tumatanggi. Pero habang ang iba ay nalulunod sa utang, ikaw ay may bala kapag may krisis. At sa tunay na laban ng pera, ang may bala ang nabubuhay. Habit number 4, turuan ang pamilya, hindi lang ang sarili. Ito ang pinakamahalaga. At ito rin ang pinaka-nakakaligtaan. Walang silbi ang yaman kung ikaw lang ang marunong humawak nito. Isang maling galaw ng anak, isang maling desisyon ng asawa, isang okay lang yan sa maling oras, ay pwedeng bumagsak ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang pera ay hindi sikreto, hindi rin ito personal na hiya. Isa itong kasanayan, at ang kasanayan tinuturo. Ang mga pamilyang tumatagal na may pera, hindi nagbubulungan kapag usapang gastos. Hindi nagtatago na parang kasalanan ng pag-iipon. Hindi rin umaasang paglaki nila, maiintindihan nila. Pinag-uusapan ng pera sa loob ng bahay, direkta, malinaw. Alam ng mga bata kung bakit may ipon. Alam niya kung bakit hindi lahat ng gusto ay binibili. Hindi para pigilan siya, kundi para ihanda siya. Alam ng pamilya kung bakit may limitasyon, bakit may plano, bakit may inuuna at may hinihintay.
Kaya kapag dumating ang krisis, hindi panik ang unang reaksyon, hindi sigawan, hindi sisihan, plano, may direksyon, may galaw. Ito ang kaibahan ng pamilyang nabubuhay sa swerte at pamilyang nabubuhay sa sistema. Ang una, umaasa na hindi sila tatamaan. Ang ikalawa, handa kahit tatamaan. Balikan natin ang ospital. Ang tawag, ang bayarin. May dalawang klase ng pamilya sa eksenang yon. Una, nanginginig, umutang, nalubog. Ang ikalawa, tahimik, may reserba, may option. Hindi dahil mas mabuti sila, kundi dahil mas handa. Ang pera ay hindi para sa yabang, hindi para sa flex. Ito ay pang survival. Kung wala kang assets, ikaw ang asset ng sistema. Kung wala kang kaalaman, ikaw ang pagkain ng utang. Kung wala kang disiplina, ikaw ang unang babagsak. Hindi ka huli, pero hindi ka rin ligtas. Ang tanong ngayon ay simple. Maghihintay ka bang tamaan o gagalaw ka habang may oras pa? Tahimik ang mga handa, pero sila ang natitira kapag bumagsak ang lahat.